sa iyong dakilang pangalan. Pinupuri, pinasasalamatan at sinasamba ka namin. Ikaw lamang at wala nang iba ang karapat-dapat. Kami, Panginoon, ay maruruming basahan. Kami mga uod sa iyong harapan, ko'y kukumpara sa iyong kalwalhatian. Kaya kami humihiling, Lord Jesus, ikaw ang siyang muli. Lord God, na maglinis sa amin. Lord Jesus, make us worthy, Lord. Forgive our sins, Lord God. Hallelujah. May your holy blood cleanse us once again and make us worthy, Lord Jesus, to stand before you and to receive the blessings that you have prepared for us and to serve you, Lord God, with everything that we have. At sa pag-aaral naming muli, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at aming mga isipan. Punuin mo to, Panginoon, ng iyong makalangit na kaunawaan. At nawa, Panginoon, Lord Jesus, maisabuhay namin ang mga aral na iyong pinagkakalob sa amin. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod, hallelujah, upang maihatid ang aral sa umagang ito, Panginoon, hallelujah. At nawa ay maibahagi din namin ito sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, Panginoon, hallelujah, na alam namin niloloob mo na maisama sa iyong plano ng kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri, pinasasalamatan siya sa baka namin. Ang lahat ng kalwalhatian at kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat at maaari na po tayong makaupo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kung inyo pong mamarapatin, gayahin ko si Pastor June, i-move ko itong... Thank you, Brother Bob. Yan. Okay, thank you po. Para mas kita po natin yun pong ating visual aids. Praise the Lord. So, sa araw pong ito, ako po maghahatid ng aral para po sa atin pong Sunday School. Thank you, Jesus. At ito pong araling ito ay maaari pong natunghayan na natin, lalo na po kung kayo po ay nakaka-attend noon ng atin pong mga midweek Bible studies dito po sa atin pong bahay-sambahan. Praise the Lord. Kung hindi pa po natin ito natunghayan, well, hallelujah, kalooban ng ating Panginoon na marinig natin, matanggap natin ang aral na ito. Thank you, Jesus. May kinalaman, mga kapatid, sa authority. Praise the Lord. Authority in the home. Mga kapatid, kung kayo po ay nakaka-attend, praise the Lord, sa atin pong leadership lessons tuwing Thursday ng gabi online, magsabing praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, nawa mga kapatid, hallelujah, ay nabibless tayo at tayo po ay empower sa pamamagitan po ng mga lessons na atin pong tinatanggap mula sa ating Panginoon sa pamamagitan at maraming salamat po sa atin pong butihing Pastor June Pablo. Praise the Lord! Hallelujah! So ito pong aralin na ito, hallelujah, ay hinango mula sa akda na pinamagatang My Father's House. Ito po ay lesson 28. So kung may kopya po kayo nung akdang yon, mga kapatid, maaari nyo pong masumpungan, hallelujah, ang lesson na ito sa lesson 28 ng My Father's House. Mga kapatid, habang tayo po ay nakaupo, maaari po natin buksan ang ating mga Biblia. Ang atin pong main reference dito, mga kapatid, ay Romans chapter 13, verses 1 to 7. At nawa maging memory verse po natin, mga kapatid, hallelujah, ang Romans chapter 13, verse 1, which reads, "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God." Mga kapatid, iugnay ko lamang, mga kapatid, bakit nabanggit ko yung tungkol sa ating leadership seminar or leadership series, hallelujah, sa every Thursday, mga kapatid. Di ba, pag tayo, mga kapatid, ay mayroong leadership role, that means we have been delegated with a certain degree or level of authority. May authority tayo, mga kapatid. May kapangyarihan tayo, hindi yung kapangyarihan na gumawa ng himala or kapangyarihan, mga kapatid, na halimbawa, mga kapatid, yung idea natin sa mga kapangyarihan ng mga salamangkero, mga kapatid. Hindi ganun kumilos ang ating Panginoon, ha? Hindi salamangka ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, kapangyarihan, hallelujah, authority, mga kapatid. So, which means, thank you, Jesus, tayo po, mga kapatid, ay mayroong kapangyarihan
over other people, mga kapatid. 'Di ba? Kung tayo ay leader. Now, sa tahanan, malinaw ba sa atin, mga kapatid? Malinaw ba sa atin ang tungkol sa authority or kapangyarihan sa loob ng tahanan? So, napakahalaga po ito para sa ating mga nanay, mga tatay, gayon din sa mga anak na naririto. So, lahat ng mga anak, bata man or may edad, ay magsabing, Praise the Lord! Ayan, okay. Lalo na kung tayo ay nakatira sa sambahayan, nakasama natin ang ating mga magulang, ito mga bata. So, okay lang na naririto kayo, pakinggan nyo, no? Itong lesson na ito. Dahil napakahalaga na maunawaan natin bakit ba natin kinakailangang magpasakop sa kapangyarihan or sa authority ng ating mga magulang. Okay? At sa mga asawang babae, di ba, nandoon naman, very biblical, yung pagpapasakop sa asawang lalaki. At ang asawang lalaki ay nagpapasakop kanino? Ano? Kay misis, hindi. Joke. Ano? Ang asawang lalaki ay nagpapasakop, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Oops, ba't bumabalik, bro? Ayan, okay. So, ang ating Panginoong Diyos, He is a God of order. Ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi Diyos ng kaguluhan. So, may sinusunod na ayos ang ating Panginoon. So, ang Panginoon ay mayroong plano ng kaayusan sa mga bansa. Ano? May plano ng kaayusan sa kanyang iglesia at mayroon siyang plano ng kaayusan sa tahanan. Ano? So, dapat napaka-importanting maunawaan sa tahanan, halimbawa mga kapatid, na ang asawang lalaki na nagsisilbi ring ama ng tahanan, kung mayroon ng mga anak sa sambahayang yon, ang asawang babae na nagsisilbi ring ina, kung mayroon ng mga anak sa sambahayang yon, kung pamilya, at mga anak. So may mga kanya-kanya tayong mga responsibilidad, hindi ba? May mga responsibilidad. At ang pagganap ng mga responsibilidad na yon, mga kapatid, kasama doon ang pagtutulungan sa isa't isa para tayo bilang isang pamilya, mga kapatid, sama-sama tayo na makakakuha ng pabor, kaluguran mula sa ating Panginoong Diyos. So dapat yan ang isa sa mga target palagi ng isang pamilya. Na sama-sama bilang isang pamilya, tayo ay magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Bumalik ulit siya. Okay. So, nababanggit ko madalas, mga kapatid, lalo na kung ang isang topic ay may kinalaman sa kalooban, pagpapasakop, authority, mga kapatid, yung tinatawag na umbrella authority. Itong umbrella authority na to, mga kapatid, so, first time nyo ba itong makita, mga kapatid? So, kung first time nyo itong makita, ito ay paglalarawan, isa itong representasyon, mga kapatid, ng kung paano ba yung disenyo ng ating Panginoon patungkol sa authority. So, kung makikita ninyo, ang authority dito ay inilarawan sa pamamagitan ng payong. Payong. Sino sa inyong hindi marunong gumamit ng payong, magsabing praise the Lord? O kahit mga bata, hindi sila praise the Lord. So, ibig sabihin, mga bata, alam naman natin kung paano gumamit ng payong, di ba? At alam natin kung paano gumagana ang payong. Kapag tag-ulan, ang payong, di ba, hinahabungan tayo mula sa pumapatak na tubig dahil umuulan. Kapag naman maaraw, gumagamit ang ilan sa atin ng payong para mahabungan naman tayo mula sa sobrang sikat ng araw. Di ba? At makikita nyo, depende sa laki ng payong kung gaano kalaking area yung mahahabungan ng payong, yung mahaharangan, yung bumabagsak na ulan o yung sinag ng araw. Di ba? Kung makikita natin, mga kapatid, ang pinakamalaking payong dito sa paglalarawang ito, ibig sabihin, sa kanya nakapailalim ang lahat, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, ang authority ng ating Panginoong Hesukristo, ang pinakamalaking authority sa lahat, ibig sabihin, lahat ay magpapasakop sa authority ng ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos.
Ano? Tapos, kung makikita natin, ang susunod ay yung asawang lalaki. Okay? Asawang lalaki, yung susunod na payong. Nasa ilalim ng payong na naglalarawan sa ating Panginoong Hesukristo. Ano? At susunod, mas maliit na payong, yung asawang babae. Kung may anak ang lalaki at babae na mag-asawa, so ang asawang lalaki ay nagsisilbing ama ng tahanan, daddy, tatay, itay, papa, papa, di ba? At ang asawang babae ay nagsisilbing ina ng tahanan. Amen? So makikita natin ano ang mga gampanin, tungkulin ng ating ama ng tahanan, ng asawang lalaki. Una, protektahan ang pamilya. Di ba? Hindi lamang protektahan mula sa mga panganib, kundi protektahan din, mga kapatid, sa mga hindi magagandang bagay na maaaring maidulot, halimbawa, protektahan mula sa pagkagutom, protektahan halimbawa mula sa kalungkutan, matinding kalungkutan. Okay? So, role yan ng tatay. Role din ng tatay, responsibility din ng tatay na pangunahan ang pamilya to lead the family. At to provide for the family. Di ba? Ang tatay ang nagsisilbing tagapagpuno ng mga pangangailangan ng pamilya. Amen? Bagamat sa panahon ngayon, mga kapatid, dahil for practicality, mga kapatid, kahit ang ina, minsan kinakailangan din magtrabaho para mapunan din yung pangangailangan ng pamilya dahil maaring hindi sapat yung kaparaanan ng ama ng tahanan. Di ba? Pero nakasaad, mga kapatid, kahit sa Biblia, na ang lalaki ang siyang magtatrabaho para sa pangangailangan ng pamilya. Amen? So yun ang hindi dapat mawawala. Okay? Ang asawang babae, ilan sa kanyang mga gampanin is to comfort. To provide comfort. Hindi lamang comfort, mga kapatid, sa mga anak, actually comfort pati sa asawang lalaki. O mga LMD, di ba? Kapag ka mga, hindi ko alam kung ano mga pinag-uusapan sa mga conference, yung mga topic, pero I would expect, di ba? Kasi kami sa mga tatay, di ba? May mga, may mga lectures na may kinalaman pa sa mga pribadong mga bagay, di ba? So, bahagi ng pagbigay ng comfort. Okay? Pagtuturo, lalo na sa mga anak, di ba? Di ba ang ina ang nagsisilbing unang teacher? Mga bata, sino ang natatandaan ba ninyo, sino ang nagturo sa inyong magsalita? Si mama, mas narinig ko, mama sinasabi nila, Sino ang nagturo sa inyong magsulat? Mama, di ba? Mama. Sino, naalala pa kaya ng ating mga kids dito, nung kayo ay hindi pa kayo marunong talagang maglakad, sino yung nagtuturo sa inyo, gumagabay sa inyo para matuto kayo maglakad? Natatandaan nyo pa kaya? Meron ba? Kasi ako hindi ko na natatandaan nung May mga natatandaan ako na si Papa, good, na ibig sabihin, si Papa ay mayroon ding gampanin, mayroon ding contribution sa pagtuturo sa mga anak. Hindi naman inaalis yun, but ang nanay ang nagsisilbing unang tagapagturo sa mga anak. Kaya napakahalaga ng gampanin ng mga ina. To nurture, pag-aalaga. Yan. 'Di ba? Ang nanay kadalasan ang inaasahan, lalo na ng mga anak, na mag-aalaga. Kasi, 'di ba? Si tatay nasa trabaho. Kapag si nanay halimbawa ay nasa tahanan, hindi siya nagtatrabaho sa labas, so si nanay yung naiiwan para magsilbing tagapag-alaga ng mga anak. Amen? So ngayon, kung mapapansin natin, mga bata, kung mapapansin nyo, ang pinakamaliit na payong dito at pinaka nasa ilalim ay yung payong na kumakatawan sa mga anak. Okay? So, trabaho or tungkulin ng mga anak, o makinig mga bata, tungkulin ng mga anak na
mahalin ang mga magulang. Okay? Mga bata, ano nga ulit yung isang kailangan yung gawin? Mahalin ang mga magulang. Okay? Mga bata, mahal ba ninyo si papa ninyo? Mahal ba ninyo si mama ninyo? Very good. Ayan. So, mahalin ang mga... Ngayon, kung tayo mga kapatid sa ating mga adults dito, kung meron pa tayong mga buhay pa ang ating mga ama at ang ating mga ina, ganun din. Actually, nandito din tayo mga kapatid. Hindi lang mga bata ang mga nandito. Kasama din tayo dito. So, ibig sabihin, kung halimbawa ang ating ina ay buhay pa, ang ating ama ay buhay pa, ibig sabihin, under rin tayo ng authority nila. Lalo na kung tayo ay nakatira sa parehong sambahayan. Okay? Kasi kung tayo ay nakabukod na, mga kapatid, ibig sabihin, hiwalay na pamilya na tayo, ngunit nandun pa rin yung paggalang natin sa ating mga magulang. Amen? Kasi nasa Bible din naman yun, hindi ba? Na kapag mag-aasawa, ang lalaki, kinakailangan niyang iwan ang kanyang pamilya. Di ba? Para bumuo ng sariling pamilya. Mga anak o mga bata, hindi lang mamahalin ang mga magulang, kinakailangan din sundin ang inyong mga magulang. Okay? Kung may inuutos ang inyong nanay o ang inyong tatay, kinakailangan nyo tong sundin. Okay? Dahil itong mga pinapagawa naman sa inyo ng inyong mga magulang, ito ay para sa inyong ikabubuti at para din sa ikabubuti ng buong pamilya. Okay? So, ano ang kailangan gawin? Sundin ang mga magulang. Okay? At hindi ba nga, obey your parents in the Lord, for this is right. Diba? Honor thy father and thy mother, which is the... Yun yung, mga bata, makinig, Hindi ko alam kung narinig nyo na to mula sa Sunday School. At ito, hopefully, alam din ito ng ating mga adults, Diba? Kung titingnan ninyo at maaari ninyong i-check, pwede nyo ako, diba, may term nga, fact check, diba? Kasi marami na naglilipa ng mga fake news, diba? So kung meron kayong maririnig, meron kayong pwede ninyong i-check kung totoo. O mga bata, pwede ninyo itong i-check kung totoo itong sasabihin ko, kung hindi nyo pa ito narinig. I-check ninyo sa Bible. Yung utos ng Panginoon na sundin, igalang ang mga magulang, yun yung utos na mayroong kaakibat na pangako. Ibig sabihin, kapag sinunod natin itong utos na ito bilang mga anak, susundin, igagalang natin ang ating mga magulang, may pangako si Lord na may gagawin, may ibibigay si Lord sa inyo. Alam nyo kung ano yung ibibigay na yun ni Lord sa inyo, mga bata? O hindi laruan, pero mas maganda kaysa sa laruan. Alam nyo kung ano ibibigay ni Lord sa inyo? Mahabang buhay. Yun ang pangako ng Panginoon, na kapag iginalang, sinunod natin ang ating mga magulang, tayo ay magkakaroon ng mas mahabang buhay. Kaya mga anak mga bata, mamahalin at susundin ang mga magulang. Amen? Ayan, okay. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Kaya napaka-importante ng ating mga anak, di ba? Ay sa murang edad pa lamang natuturuan na magkaroon, hindi lamang ng pagsunod sa magulang, ngunit, nangyari bumabalik. Ayan, kung papansinin ninyo, di ba, ang anak nakailalim sa nanay. Ibig sabihin, ang mga anak kinakailangan magpasakop sa authority ng nanay. At ang nanay bilang asawang babae, kinakailangan magpasakop sa authority ng asawang lalaki. At ang mga anak, dahil kung titingnan natin, nasa ilalim sila ng payong ng tatay. Ibig sabihin, ang anak ay nasa ilalim din ng authority ng tatay. At ang asawang lalaki, hindi siya nasa ilalim ng asawang babae. Di ba? Ang tatay, ang nagsisilbing authority over the husband or the father is our Lord Jesus Christ. At ang ating Panginoong Kristo, dahil lahat ay nasa ilalim niya,
ang ama ng tahanan, ang ina ng tahanan, tang mga anak, di ba? Ibig sabihin, lahat ay kinakailangang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yan yung tinatawag na umbrella authority. Amen? Sana malinaw yan. Okay? So that's the biblical order. Now, merong iba't ibang uri ng kapangyarihan or authority. Ano? Una, yung tinatawag na equal authority. Kasi di ba pagka sinabing kapangyarihan, authority, mayroong nagmamay-ari. Merong humahawak ng kapangyarihan na yun. May mga pagkakataon, siguro hindi tayo masyadong pamilyar kasi halimbawa dito sa Pilipinas, alam natin, meron tayong iisang presidente. Di ba? May isang presidente. So siya yung itinalaga bilang pinuno, tagapamuno ng buong bansa. Iisa lamang siya. Pero may mga pagkakataon, lalo na historically, bumabalik palagi doon. Teka, bitawan ko na nga itong baka nga na may nasasaling akong Yan. May mga pagkakataon na hindi lang isa ang nagmamay-ari ng kapangyarihan para pamunuan ang isang society, kundi maaring dalawa, maaring tatlo. Sa history ng bansang Russia, nagkaroon ng point na after nagkaroon sila ng pinuno si Stalin. Nung namatay si Stalin, inilipat niya ang pamumuno sa 3 tao. At yung 3 taong yon, si Khrushchev, si Bulganin, si Malenkov, pantay-pantay ang kanilang kapangyarihan. They have equal authority. Okay? Ngunit kung titingnan natin, kung 3 ang mamumuno, pantay-pantay ang kanilang kapangyarihan, paano kung halimbawa hindi sila nagkakasundo? Paano kung magkakaroon ng hidwaan or kontra na opinyon sa pagitan ng 2 o yung 3, ang magiging tanong dyan, sino ang susundin? Di ba? Magiging magulo. Kaya yung equal authority na type, short-lived, maikli lamang, hindi tumatagal. Hindi tumagal yan sa Russia. Eventually, nagkaroon ng iisa lamang na pinuno ang Russia. Okay? Now, another type of authority is yung tinatawag na sovereign authority. Pag sinabing sovereign authority, may isa na itinuturing na nagmamay-ari ng kapangyarihan, ultimate authority. At alam natin, mga kapatid, na sa buong sansinukob, sa buong universe, hindi lamang sa earth, hindi lamang dito sa mundong ito, kundi sa buong sansinukob, mga kapatid. Ang ating Panginoong Diyos ang pinakamakapangyarihan. Siya ang nagmamay-ari ng pinakamataas na kapangyarihan sa lahat. So, He serves as the sovereign. He serves as the sovereign. Kung mayroon man na iba pang mga tagapamuno, ibig sabihin, sila ay under nung sovereign. Paano yung kanina, yung umbrella authority, di ba? So, nandoon ang ating Panginoong Diyos, di ba? Ultimate authority. Sa ilalim niya, nandoon ang Ama ng tahanan. Pero mga kapatid, bagamat dalawa yung may-ari ng authority, yung authority nung mas nakakataas, supersedes, pinangingibabawan niya yung kapangyarihan nung nasa ilalim. Hindi pantay ang kapangyarihan. So, ibig sabihin, yung nasa mas mababa, siya yung kinakailangan magpasakop sa kapangyarihan, sa authority, nung nakakataas. So, other forms of authority, actually, di ba, are delegated by our Lord Jesus Christ at inaalaw ng ating Panginoon yun. In fact, sa Bible nga, Romans chapter 13, verses 1 to 2, dinedelegate, may ina-assign si Lord, na maging pinuno. Okay? So, maaring, di ba, pero sa isang pamilya, mga kapatid, hindi pwede na 2 pinuno. Isa lamang. Yung nga, ang ama ng tahanan. Or kung halimbawa, yung sa sambahayan, wala na yung ama ng tahanan, kung babalikan natin itong umbrella authority, di ba? Kung halimbawa, pumanaw na yung ama ng tahanan, or kung halimbawa, single mother,
family na may single mother at mga anak. So natural, mga kapatid, kung wala ito, wala asawang lalaki, after our Lord Jesus Christ, it would be the mother who will serve as the authority in the home. Okay? Pero kung ang asawang lalaki ay nariyan, ang ama ng tahanan ay nariyan, hindi pwedeng magbaligtad to. Hindi rin pwedeng pantay. Okay? Hindi rin pwedeng pantay. Hindi equal authority. So ang plano ng Diyos, hindi equal authority. Mayroong isa na tinatalaga siya na mamumuno. Okay? Ngayon, baka naman iniisip ng ating mga ina ng tahanan dito. So, ibig sabihin, wala nang say ang mga nanay, ang mga ina ng tahanan, ang mga asawang babae. Hindi ganon, mga kapatid. Hindi unfair ang ating Panginoon. Tandaan natin yan. Every earthly master also has a heavenly master. Lahat ng mga pinuno dito, anumang uri ng pamahalaan, anumang uri, mga kapatid, ng pamumuno, lahat yan ay nasa ilalim ng pamumuno, ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na lumikha ng lahat. Okay? Kahit na yung mga pinuno na maaaring hindi nakakakilala sa ating Panginoon, ultimately, under pa rin sila sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Spiritual leaders, like our church leaders, they are delegated by God. Kagaya na kung paanong actually ang Diyos ang nagtatalaga sa ating mga pinuno sa gobyerno. Sabihin nyo, hindi naman yan ang binoto ko eh. May bali-balita na ang reputasyon nitong taong to, masyadong makasalanan to eh. Kaya nga ayokong iboto kasi isa akong Kristiyano. Ayokong magboto ng makasalanan. Or bakit ko iboboto yung makasalanan? 'Di ba? Pero nanalo. Ay, siguro hindi love ni Lord ang aming bansa. Bakit itong nilagay? Mga kapatid, tandaan natin, ang isip ng Panginoon ay hindi kagaya ng pag-iisip natin. May plano ang Panginoon kung bakit siya yung itinalaga. Tandaan natin, mga kapatid, lalo na sa pamahalaan, hindi tayo bumoboto ng pastor. Hindi tayo bumoboto ng spiritual leaders. 'Di ba? So yung mga yung mga pinuno sa pamahalaan natin, mga kapatid, they're there to lead the society. Hindi sila yung leader natin spiritually. Ang mga itinalaga ng ating Panginoon para maging spiritual leaders natin ay yung mga leaders sa church. Ang ating pastor. Yung pastor ng ating pastor. Okay? So, lahat sila ay tinalaga ng ating Panginoon. Okay? Meron ding isang uri ng authority, kapangyarihan, tinatawag na benevolent authority. Ito yung klase ng kapangyarihan or authority na pinapractice na mayroong kaakibat na kabutihan at pagmamahal. Okay? At kung titingnan natin, mga kapatid, Christian authority, so the authority that is supposed to be exercised by our church leaders. Nakabata yan actually, ang halimbawa niyan, ang model niyan, yung authority, kung paano nag-exercise ng authority ang ating Panginoong Jesucristo. So may kasamang kabutihan at pagmamahal. May kasamang kabutihan at pagmamahal. This is the kind of authority, kapangyarihan, na may pag-ibig at may paglilingkod na sa paglilingkod na yon ibinibigay nung leader yung kanyang sarili. 'Di ba? Self-giving service. Sabihin nga natin lahat, self-giving service. Okay, so yan, very good mga bata. So yan yung tinatawag na benevolent authority. In fact, ganun din ang dapat sa tahanan. Hindi ba? Ang mga anak makinig. Baka hindi nyo namamalayan to. Pero ang totoo niyan, ang katotohanan niyan, ang inyong mga nanay at ang inyong mga tatay, bagamat sila ay nagpapakita
na sila yung mas nakakataas sa inyo sa tahanan. Kung makikita ninyo, di ba? Kailangan sila sundin. Hindi kayong mga bata, hindi tayong mga anak ang mga masusunod sa tahanan, di ba? Pero habang ang ating mga magulang ay ipinapakita yung kanilang authority, yung kanilang pamumuno sa tahanan, naroon din may kasama yung pagmamahal. At mayroon yung kasamang paglilingkod sa atin na mga anak. Di ba? O isipin natin, sino nagluluto ng pagkain sa inyong tahanan, mga bata? Nanay. Okay, si nanay. Mahirap ba o madaling magluto ng pagkain? Mahirap. O si kuya, sabi niya mahirap. 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 Kahit na sabing, pritong itlog lang naman yan eh. May effort pa rin yan. Di ba? Ibig sabihin yan, yung ginagawa ni nanay na pagluluto ng pagkain, binibigay niya ang kanyang oras, ibinibigay niya ang kanyang lakas para mayroong makain ang mga anak at ang kanyang asawa. So, ibig sabihin, may bahagi natin na ibinibigay natin sa paglilingkod bilang bahagi din ng ating pag-exercise ng authority sa tahanan. Yung tinatawag na benevolent authority. At ulitin ko, ang pinakamagandang halimbawa ng benevolent authority, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Ngunit mga kapatid, kahit mismong sa kanyang mga alagad, di ba? Nagpakita siya ng benevolent authority. Saan ka nakakita? Na ikaw ang guro. Yung guro pa ang maghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Kaya nga si Peter tumatanggi si Peter, Lord, wag mong hugasan ng paa ko, dapat ako naghuhugas ng paa mo. Di ba? Ngunit naroon ang pagpapakumbaba. At yun nga, benevolent authority ng ating Panginoon. So Jesus, pinakita niya ang kanyang wagas na pag-ibig doon sa mga nasa ilalim ng kanyang authority sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanila. At hindi ba mga kapatid, ang ultimate sacrifice, binigay ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili para sa atin. Di ba? Ganyan ang benevolent authority ng ating Panginoon. Alam nyo, kung titingnan natin, ewan ko mga kapatid, kung meron sa inyong nagbabasa ng nagbabasa ng ibang mga literature, lalo na may kinalaman sa mythology, or yung mga relihiyon ng ibang mga lipunan. Mga kapatid, kung ikukumpara natin, yung mga kinikilalang Diyos, yung mga sinasamba, ng iba't ibang mga relihiyon, mga kapatid, tanging ang Christianity ang mayroong Diyos na nagpakita ng pagmamahal to the point na ibinigay niya ang kanyang sarili. Nagpakumbaba siya para iligtas yung mga pasaway. Kasi sa iba, mga kapatid, pag tiningnan natin sa ibang mga relihiyon, yung mga kinikilala nilang mga Diyos, mga kapatid, pag na-offend sila, matinding parusa or sumpa yung ibinabagsak nila doon sa mga pasaway. Pero sa atin, hindi. Mga bata, ang ating Panginoong Hesukristo, kahit pasaway tayo, siya mismo, nasa langit na siya Pwede naman sanang hindi niya na ginawa Pwede naman sanang ginawa na lang niya, nagpadala siya ng libu-libong anghel, lipulin yung mga pasaway. Di ba? Lipulin. Pero hindi ganon. Ni palo nga Di ba? Hindi niya inutusan ng mga anghel na, paluin nyo nga yung mga taong yan, pasaway, hindi sumusunod. Hindi ganon ang ginawa ni Lord. Ang ginawa ni Lord, para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan at mula sa pagiging pasaway natin, di ba? Siya mismo bumaba, nagkatawang tao. At yung pagkakatawang tao niya, hindi siya naging bossing. Di ba? Hindi siya naging bossing. Hindi siya ipinanganak sa lupa na siya ay hari, na may korona, mayaman. Hindi
'Di ba? O magpapasko, mga bata, mga kapatid, 'di ba? Inaalala natin kung paanong ang Diyos ng pinakamakapangyarihan sa lahat, ano, ay nagkatawang tao. Not to lord it over us, hindi para maghari-harian sa atin, kahit siya naman talaga ang hari natin. Ngunit kaya siya nagkatawang tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Paano? Sa pamamagitan, eventually, ng kanyang kamatayan. Ibinigay niya ang kanyang sarili. So, napakatinding balik. Pinakamatinding benevolence, kabutihan, pagmamahal, ang ipinakita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ulitin ko, walang ibang relihiyon ang mayroong Diyos na kinikilala at sinasamba. Bukod sa Christianity, na ang Diyos ay nagpakita ng biyaya at ng habag. Kasi sa ibang mga relihiyon, pag ikaw ay sumalangsang, ang ipapadala sa'yo nung Diyos nila, matinding parusa, maaring kamatayan, maaring kapahamakan, or sumpa. Pero sa atin, hindi. Ang ipinadala ng ating Panginoon, sarili niya. Nagkatawang tao siya para sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Diba? So, yun yung model na dapat sinusunod natin. Meron din, ito, yung tinatawag na autocratic or lordship authority. Ito yung basic. Diba? May isang pinuno, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, sa nasasakupan niya. It demands respect and honor. Kasi hindi dahil siya ay mahal nung mga nasa ilalim niya, kundi dahil siya ay nasa posisyon. 'Di ba? Kumbaga, whether we like it or not, kinakailangan natin igalang yung leader na 'yon. Yung tinatawag na autocrat. Ito mga kapatid, ito yung ginagawa, ine-exercise ng mga Gentile rulers nung time ng ating Panginoong Jesucristo at ng early church, na nagsisilbing Panginoon doon sa mga tao. Pero mga kapatid, hindi ganyan, ulitin ko, hindi ganyan ang pinakitang lordship or authority ng ating Panginoon. Hindi autocratic ang ating Panginoon. Pinakita ng ating Panginoon, ulitin ko, kung paanong ang authority dapat ay may kaakibat na pagmamahal at paglilingkod. Then, of course, yung governmental authority, yung idinelegate ng ating Panginoon para pangasiwaan, mga kapatid, ang lipunan natin. So, meron mga local authorities, national authorities, may international authorities, di ba? May mga bansa na napapailalim sa tinatawag na United Nations. Amen? So, tayo mga kapatid, dahil tayo ay kabilang sa lipunan ng bansang Pilipinas, tayo mga kapatid ay ina-admonish ng ating Panginoon na igalang at magpasakop sa mga authority na to. Okay? So, tandaan natin mga kapatid, ang salita ng Diyos mismo ang nagsasabi sa atin, kinakailangan natin igalang at sundin yung mga authorities, kasama yung mga governmental authorities na ibinigay ng ating Panginoon para pangunahan tayo. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi plano at hindi kalooban ng ating Panginoon na ang pagsunod natin sa governmental authority ay magdudulot naman ng pagsuway natin sa salita ng Diyos. Dahil nga ang mga governmental authorities na ito, mga kapatid, ay napapailalim pa rin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung salita pa rin ng Diyos ang masusunod. So kung mayroon man, mga kapatid, na mga ordinances, mga batas, na hindi consistent sa salita ng Diyos, at hindi lang sa hindi consistent, kontra pa sa salita ng Diyos, di ba? Ang salita ng Diyos ang dapat masusunod. Kaya kung makikita natin, pasalamat tayo na nasa bansa tayo na hindi kasama sa mga batas na bawal tayong manambahan. Na tayo ay inaalaw tayo ng batas natin dito sa Pilipinas na mayroon tayong kinikilalang Diyos
iginagalang ng batas ng tao dito sa Pilipinas yung karapatan natin for religious expression and religious practices. Ano? So, pasalamat tayo mga kapatid. Ulitin ko mga kapatid, hindi kalooban ng ating Panginoon. Well, kalooban ng ating Panginoon na tayo ay susunod sa mga governmental authorities. Pero hindi niya kalooban na masasakripisyo naman ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. Amen? So, where laws do not violate the precepts of God, we should obey them. Ulitin ko, hanggat ang mga batas ng tao ay hindi sumasalungat sa batas ng Diyos, susundin natin ang batas ng tao. Amen? Ayan. And then, there's the so-called ministerial authority. Ang ministerial authority, mga kapatid, this is the authority delegated by our Lord Jesus Christ, considered as divine authority sa ating mga church leaders. Okay. So, sa hindi nakakabatid, meron tayong of course, meron tayong pastor, hindi ba? Si Pastor James. Si Pastor James, siya ang itinalagang authority over RTCM saints. Okay? Over RTCM saints. And then RTCM, United Pentecostal Church here in Tunasan, Muntinlupa, ito naman ay under ng Section 5 ng NCR District ng UPC Philippines. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, si pastor, may pastor din siya. At ang pastor ni pastor, bilang bahagi ng Section 5, ang RTCM, ang pastor ni pastor ay si Pastor June. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, sa situation ng church natin, hindi ba, kasi Pastor June ang nag-oversee sa ating congregation. Kasi siya ang pastor ng ating pastor. So for the meantime, siya ang nag-oversee ng ating congregation bilang Section 5 Presbyter. Okay? So yun ang tawag mga kapatid sa pastor ng mga local pastors, presbyter. Okay? Sectional presbyter. So again, si Pastor June Pablo, siya ang presbyter ng Section 5. At si Pastor June, meron din siyang presbyter na nasa taas niya. Yung presbyter ng NCR District. Yung tinatawag na District Presbyter. O sino dito ang nakakakilala? Sino nakakaalam ng pangalan ng ating NCR District Presbyter? Ayan, si Pastor Roland Rosare. Okay? So, may tuturing na si Pastor Roland Rosare ang itinalaga na authority over the sections under NCR District. Okay? Tapos, meron tayong National Superintendent naman ang tawag. Okay? So, yung superintendent, siya yung nagsisilbing overseer ng United Pentecostal Churches over all the country. So, lahat ng mga districts, actually, nakalimutan ko, meron pa yung region. Okay? May region yan. So, ang region, yung nakatalaga na leader sa region, yung tinatawag na assistant, tama pastor, no? Assistant superintendent. Assistant superintendent. And then, yung national, siya yung general superintendent ng UPC Philippines. O, sino ang nakakaalam sige, tayo ay nakabilang sa NCRD. Ang NCRD is kabilang sa Region 1, tama pastor, no? Region 1. O, sino ang nakakaalam? Sino ang assistant superintendent ng Region 1? Si Pastor Eugene Banez. Okay? Kung kayo ay napagawi na sa Baguio, mga kapatid, si Pastor Eugene Banez ang local pastor ng Baguio Church. Okay? So ngayon, si Pastor Eugene, siya ang assistant superintendent. Over Pastor Eugene Banez would be the general superintendent. Sino ang general superintendent natin? Ayan, si Pastor Cesar Pestaño. Okay?
Tapos, mga kapatid, actually international. So, lahat ng mga general superintendents ng mga UPC churches sa iba't ibang bansa, under ng general superintendent ng UPC International. Okay? O, sino ang UPC International General Superintendent? Sino? Ayan, si Reverend David Bernard. Okay? David Bernard, narinig ko na yan. Yung ginagamit nating references nung tayo ay nag-aaral tungkol sa God, sa one God, sa oneness, siya ang actually siya yung isa sa mga kinikilalang leading authorities, hindi lamang sa UPC, actually kinikilala siya sa buong mundo. Leading authorities when it comes to oneness doctrine. Okay? Ayan. So, the ministerial authority should be exercised with utmost care. Kinakailangan ng pag-iingat. Kasi ang pinapangalagaan ng mga leaders vested by the Lord with ministerial authority, ang pinapangalagaan nila actually, God's heritage. Okay? God's heritage. Mga kapatid, napakabigat ng responsibilidad ng mga pinatawan ng ministerial authority. Bakit? Kasi mga kaluluwa ang pinapangalagaan ng mga leaders natin vested with ministerial authority. Di ba? Kaya nararapat lamang tayo bilang mga kabahagi ng congregation, nariyan na kinakailangan nating igalang, sundin, at mahalin ang ating mga church leaders. Mahal ba natin si Pastor James? Amen. Yun, praise the Lord. Mahal ba natin si Pastor June? Amen. Yan. So, dapat mahal natin ang ating mga church leaders kasi sila yung tinalaga ng ating Panginoon para sa ating mga kaluluwa. Sila ang may pananagutan. Nasa kanila, mga kapatid. Well, of course, our salvation, mga kapatid, individual yan. Hindi natin iaasa ang ating kaligtasan sa ating mga church leaders. Tandaan natin yan. Tayo ang responsable. Pero mga kapatid, may accountability ang ating mga church leaders sa ating Panginoon. Pagdating sa mga kaluluwa na ipinapangalaga ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga church leaders. Kaya mga kapatid, ulitin ko, mahalin, sundin, igalang natin mga kapatid, ang ating mga church leaders. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Oops. Okay? Tiyan ninyo, ano yung mga kinakailangang gawin ng ating mga church leaders? Pakainin ang mga kaluluwa. Pakainin ng salita ng Diyos. And actually, kung tutuusin, di ba, after nga ng service, hindi lang pagkain, spiritual pati pagkain physical. Minsan, pinagkakaloob din ng ating mga pastor. Amen? Ayan, taking oversight. Sila yung nag-o-oversee. Nangangalaga sa atin, mga kapatid. Sila ang nagsisilbing halimbawa sa atin. Sila, mga kapatid, ang nagbabantay sa mga kaluluwa. Imagine niyo yan. Pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag kinakailangan, responsibilidad din ng mga church leaders, those with ministerial authority, to rebuke. Kaya, huwag tayong maiinis. Huwag tayong magagalit pag tayo ay napapagalitan ng pastor. Or pag ang pastor ay pino-point out yung ating pagkakamali. Kasi para yun sa ating kabutihan. Kasi kung hindi tayo re-rebuke ng pastor, yung pastor ang mananagot sa ating Panginoon. Sabi ni Lord, nakita mo yung tupa na yan, dumilihis na, bakit hindi mo pinalo para bumalik sa sa pangangalaga, sa tamang landas. Diba? Hindi biro, mga kapatid, ang maging church leader. Reproving, exhorting, mga kapatid. So those are just some of the duties and responsibilities of
leaders vested with ministerial authority. Ano? Each minister must give an account to the Lord. Ano? And then of course, there's family authority. So tayo, mga magulang, mga ama, ina ng tahanan, meron tayong authority sa ating sambahayan. Ano? So, eto iba pang mga authority na may kinalaman naman sa ugnayan, relationships. So if we consider yung relationship between man and God, between tao at Diyos, mga kapatid, so ito yung may sasabi natin. So natural, hindi yan pantay. Ang Diyos ang may authority sa atin, pero pasalamat tayo, salamat sa Panginoon, meron tayong ugnayan o relationship sa Kanya. So mga kapatid, man-to-God relationships, the authority is considered to be sovereign. Nabanggit na kanina, di ba? Sovereign authority, isa lamang ang siyang namumuno. Okay? Isa lamang yung may hawak ng authority, and it is our Lord God, our Lord Jesus Christ. Tapos may tuturing din na veracious authority. Ano ibig sabihin ng veracious? Ano, hindi voracious kasi pag voracious, matakaw. Ano, veracious, ano yung veracious? Nakabatay sa katotohanan. Yan. Di ba? Kaya nga, ang palagi nating kino-consider, ginagamit ko ng term, di ba? Sa aligang batas natin bilang mga Kristiyano, God's Word. Ang salita ng Diyos. Ano? So, ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan, may authority sa tao. Ano? At, nandyan din mga kapatid, conscience. It also serves as an authority over us, yung konsensya natin. Okay? Di ba kapag meron tayong iniisip na gawin, kahit mga bata, alam ko, di ba? Parang may bubulong sa atin, yung konsensya natin. Kapag halimbawa, hindi maganda yung iniisip mong gawin, may bubulong sa'yo eh. Kasi huwag mo nang gawin yan, masama yan. Di ba? Sabihin, mga kapatid, nandyan, actually, mula yan sa ating Panginoon. Yung konsensya natin, binigay yan sa atin ng ating Panginoon. Okay? Ngayon, between man and man, sa pagitan ng mga tao, mga kapatid, nandyan, delegated authority, di ba? Like spiritual leadership, yung ating mga spiritual leaders were delegated by the Lord. Ibig sabihin, itinalaga sila ng ating Panginoon. Ano? Yung mga government officials natin, delegated din yan. Ano? Yung ating mga bossing sa trabaho, delegated din yan. Ano? And of course, yung authority sa family, it's also delegated, coming from the Lord. Ano? Tapos, mayroong mga kaakibat na mga gampanin at responsibilidad. Kaya tinatawag siyang stipulated. Ibig sabihin, pag ikaw ay napunta sa isang position of authority, ano, na ikaw ay mayroon ka mga subordinates, so tao sa tao, di ba? May mga gagampanan kang mga roles and responsibilities para sa iyong mga subordinates. Hindi yung parang nailagay ka lamang dyan, okay, ako na ang leader ninyo at wala ka nang gagawin. Hindi. Mayroong kang kinakailangang gawin bilang isang leader. Okay? Meron din naman, mga kapatid, na mga authorities based on man-to-man relationships na nakabatay sa kostumbre. Ano? So, ibig sabihin, may mga pagkakataon, and actually, inalaw to ng ating Panginoon. As long as the customs, the traditions, do not conflict with the Word of God, ang Panginoon mismo, di ba, inalaw niya. Di ba, nandoon yung debate, kung hindi kayo pamilyar, yung debate tungkol sa pagtutuli. Kasi di ba, nung nangaral ang mga apostles, di ba, sa mga hintil, mga hintil, hindi yan mga tuli. So nagkaroon ng debate, kinakailangan ba magpatuli ng mga hintil? Wala naman sa custom nila yun pagpapatuli Di ba? So yung mga ganong klase usapan. So, ang tanong, ang pagpapatuli ba? Ito ba ay may kinalaman sa salvation?
Bakit ba nagpapatuli? Yung pagtutuli, di ba, nagsimula yung custom na yan sa mga Hudyo eh. Di ba? Pag binasa natin ang Old Testament, mga kapatid, ang pagiging tuli, walang kinalaman yan sa kaligtasan. Yun ay tanda ng kasunduan sa pagitan ng mga Hudyo at ng ating Panginoong Diyos. 'Di ba? Kaya nga, kahit yung mga matatanda, nagpatuli eh. Pero ito nga, ang tanong, yung hintil, kailangan ba nila magpatuli? Yun yung mga naging usapan noon eh, sa early church. 'Di ba? So again, as long as the custom or the tradition does not conflict with God's word, does not conflict with God's plan of salvation, inaalaw naman yan. Ano? Di ba, actually, meron ding, pansinin ninyo mga kapatid, hindi ba? Mayroong mga Christian denominations, hindi sila nagse-celebrate ng Pasko. Ano? There was one point, actually ako napaisip din ako eh. Lalo na pag tinrace mo yung history nung pagse-celebrate ng Pasko, it used to be na nagko-coincide siya with a pagan celebration. Kaya ako, may time din noon, napaisip ako eh. Parang hindi nga yata dapat sineselebrate ang Pasko ah. Pero in hindsight, kung titingnan mo, di ba, yung modern celebration ng Pasko, actually, inaalala pa nga, di ba, ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Although we do not agree that December 25 is the actual birthday of our Lord Jesus Christ. Di ba? Hindi siya yung birthday, although yung mga ibang mga denominations, I think even yung Catholic Church, talagang inaala, December 25, ang kapanganakan ni Jesus Christ. Kaya nga, di ba, December 25, 9 months back, mag-backtrack ka ng 9 months. Diba? December, November, October. Ano siya papatak? March. Diba? Kung titingnan natin, mga kapatid, may ibang mga scholars sinasabi na mas plausible na pinanganak ang ating Panginoong Kristo around that time. Hindi December. Kasi yung description, di ba, nung pinanganak ang ating Panginoon, tapos yung may anghel na nagpahayag ng kapanganakan ng ating Panginoon, ang description, yung mga shepherds, nasaan sila? Tsaka yung flock nila, nasa labas eh. Sa labas. Nasa field. Diba? Nasa field. Eh kung December yan, taglamig. Diba? Taglamig. So malabo na nagpahayag yung anghel, na ipinanganak ang ating tagapagligtas, tapos yung pinagpahayagan ng mga anghel ng mga shepherds, 'di ba? Ay nasa labas pati yung kanilang mga hayop. Kundi namatay sa lamig 'yon. 'Di ba? Anyway, so may mga ganong mga discussions, mga kapatid. Pero kung titingnan natin, wala namang kinalaman sa kaligtasan natin eh. Hindi naman siya in conflict with God's plan. Maliban na lang kung masyado akong nagiging materialistic, di ba? Nagiging worldly yung pag-celebrate mo ng Pasko. Di ba? Anything else, kung tutuusin, di ba? So yan. So, yung mga ganon, mga kapatid, na mga ano. So, take note, hallelujah. So, pwede, mga kapatid, na i-take into consideration yung custom. Kasi, mga kapatid, hindi mo naman basta-basta di ba? Kahit ang early church noon, nire-recognize yung mga customs as long as hindi sila in conflict with God's plan of salvation. As long as it's not in conflict with God's word. Okay? Di ba? Ano pa ang mga denominations ngayon na hindi yung mga obvious dito sa Pilipinas, di ba? INC. Hindi sila nag-celebrate ng Pasko. Kuno. Pero nakikisali sila sa mga Christmas party. Di ba? Yung mga iba sa kanila, nakikisama sa Christmas party. Pag binigyan mo ng regalo, Merry Christmas, tatanggapin naman nila. Di ba? May ganun eh. Di ba? Pero yun na, wala naman kasing Now, functional. Okay? Functional in the sense that the authority is by reason of special training or service. May mga nagiging leader, nabibigyan ng authority kasi sila yung na-train para doon. For instance, sa military, sa police, hindi ka magiging
general, 'di ba? Kung hindi ka nag-undergo ng training, 'di ba? Sa mga teacher, hindi ka pwedeng maging principal kung hindi ka nag-undergo ng training, 'di ba? May mga level-level 'yan. 'Di ba na kinakailangan para ka makarating sa level na 'yon, nag-undergo ka muna ng training or service. Yan, tandaan natin, is for man-to-man relationships. Okay? Yung mga authority na in-exercise ng isang tao over another tao. Okay? So, yan. Take note, mga kapatid, all authority based on Romans chapter 13 verses 1 to 4. All authority is to promote good works. Yan. And resist evil works. Good works. Sabihin natin lahat, good works. Ayan. So, yan ang kinakailangang ma-promote sa pamamagitan ng authority. At mapigilan ang mga evil works, mga masasamang gawa. Kaya kung anong nangyayari, malalaman natin kung hindi kalooban ng ating Panginoon talaga, yung pag-exercise ng authority, kung yung pag-exercise ng authority ay nagdudulot ng kasamaan at hindi kabutihan. O ito mga kapatid, may isi-share ako sa inyo. For instance, sa government. Kasi baka nagtatanong tayo bakit ba ganyang klase mga tao ang inilalagay sa ating hindi na ba mahal ng ating Panginoon ang ating bansa para umabot sa punto na ito magiging pinuno? Ito, bigyan ko halimbawa, mga kapatid. Hindi ko alam kung sino binoto nyo noong 2016. Ako, ang binoto ko si Digong. Digong ako. Duterte. Pag sabing Duterte, may reputasyon, di ba? Palamura, madaling magalit, di ba? Tapos, nagpapapatay daw ng mga tao, may tinatawag na DDS. Pero magtataka kayo, nilagay siya ng ating Panginoon. Naging presidente siya. Di ba? Sa daming kumukontra, daming Aware ba kayo mga kapatid na tanging sa panahon lamang ni Duterte, nagkaroon, eto mga kapatid, may legal basis to, diniklara mga kapatid, na ang bansa natin, tuwing January, ay magse-celebrate ng National Bible Month. Di ba? National Bible Month. Yung mga supposedly, mga maka-Diyos na mga naging presidente natin, halimbawa, Cory Aquino, Noynoy Aquino, di ba? Hindi sa tinatawaran natin yung mga naging accomplishments nila, lalo na pumanaw na sila. Pero sila yung mga di ba? Yung mga associated with, makikita mo sa media, nagsisimba, di ba? Nakikihalubilo doon kay Cardinal Sin, nung buhay pa si Cardinal Sin. Pero bakit wala sa kanilang nakaisip na mag-declare ng National Bible Month nung sila ang nakatalaga? Bakit yung palamura, yung di umano'y nagpapapatay ng tao, yun, sa panahon niya, nagkaroon ng deklarasyon na ang January ay National Bible Month. O, di ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi nga, mga kapatid, kung kalooban ng ating Panginoon, yung pagkakadelegate sa authority, yun ay magdudulot ng kabutihan at hindi kasamaan. Pero kung ang authority ay hindi lang dinelegate, kundi in-exercise against the will of the Lord, ang naidudulot niyan, kasamaan. Okay? So mga kapatid, God has constituted authority for the protection of those under authority. Responsibilidad ng leader na pangalagaan yung mga nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. And take note, the family, ang pamilya, ang nagsisilbing pangunahing unit, pangunahing organization, dito sa mundo. Di ba tawag nga sa family, basic unit of the society, ang pamilya. Ang isang barangay, hindi yan mabubuo kung walang mga pamilya. Di ba? Ang isang bansa, hindi yan mabubuo kung walang pamilya. Di ba? So, pamilya yung pinaka-basic talaga, fundamental. Kaya napaka-importante, mga kapatid, na ang authority over the family is exercised under the will of our Lord Jesus Christ.
Kasi kung ang bawat pamilya, mga kapatid, ano, ang ama ng tahanan, ang ina ng tahanan, ang mga anak, ay sumusunod sa plano ng ating Panginoon. Actually, mga kapatid, magiging, ano, lagi nilang tinatanong, lagi nilang inaano, world peace. 'Di ba? Ina-aspire world peace. Ang tanong, magkakaroon ba ng kapayapaan kung ang mga pamilya ay hindi sumusunod sa authority ng ating Panginoon? Unfortunately, hindi ganun ang case eh. Kasi nga, hindi inalis ng ating Panginoon ang free will sa tao eh. Mamimili. Pwede tayong mamili. Susundin ba natin ang ating Panginoon? Susundin ba natin ang ating mga magulang? Susundin ba natin ang ating asawang lalaki para sa mga kababaihan? Diba? Susundin ba natin ang ating pastor? Pwede tayong mag-yes, pwede tayong mag-no eh. Hindi inaalis ng ating Panginoon yan sa atin eh. Diba? Yun yung gift ng ating Panginoon sa atin eh, free will. Kaya mga kapatid, napaka-importante na kinikilala natin. All authority emanates from the Lord. And exercise of such authority should be under the will of our Lord Jesus Christ. Amen ba? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May lang ipapakita sa inyo mga kapatid. Ito, di ba? Ito yung umbrella authority. Paano kung ganito? Skip ko lang yung may papakita ko sa inyo mga kapatid. Skip ko lang to. Pwede nating balikan yan later on. Ito. Up. Ay. Nasaan na yun? Ito. Tingnan nyo to mga kapatid. So, ito yung di ba? Hindi nga lang ipinakita dito yung sa sa mga anak, di ba? Itong representation na to. Pero basically, it's the same. Jesus Christ is the ultimate authority. The husband is under our Lord Jesus Christ. Biblical to The wife is under the husband. Tapos under the mother, the wife, would be the children. Paano kung nabaligtad? Yung wife, di ba? Ito. Baka masyadong maliit yung font, mga kapatid. Ano yung nakasulat dito sa maliit? Ito. It's our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Kristo, who instructs, tinuturuan, empowers, binibigyan ng kapangyarihan, and guides, ginagabayan ang asawang lalaki. Yun yung default arrangement. Okay? Tapos yung asawang lalaki, the husband or the father protects and provides for the family and fulfills the will of God. Okay? The wife or the mother, on the other hand, keeps the children and the household in order. Pangalaga at kaayusan ng tahanan. Nasa nanay. Okay? So, ito yung tamang pagkakaayos-ayos. Ang ating Panginoong Kristo yung nananatiling leader ng lahat. Okay? Pero mga kapatid, kapag hinayaan natin na ang current na kalakaran ng sanlibutan ang masusunod, di ba merong tinatawag na women empowerment? Ulitin ko mga kapatid, baka ang dating sa iba, lalo sa sanlibutan, na masyadong patriarchal ang mga Kristiyano. Yun yung plano ng Panginoon eh. Yun yung nasa salita ng Diyos eh. Ang asawang lalaki, kinakailangan siya ang maging authority sa tahanan. Over the wife and mother, over the children. Pero mga kapatid, may mga tahanan ngayon, di ba? Sinong nasusunod? Yung asawang babae. Bakit? Siguro kasi yung lalaki walang trabaho, nakaasa ang pamilya, yung pagpuno ng mga pangangailangan ng pamilya sa trabaho ng ina. Kaya ngayon, nawawalan ng say yung tatay. Nawawalan ng say yung tatay kasi sino ba ako? Pag pinagsabihan ko tong asawa kong babae, susumbatan ako nito. Ako nagpapakain eh. Ako bumibili ng ikaw dapat ang gumagawa nito pero akong gumagawa eh. Wala kang say. Yung mga gano'n, nakakalungkot, di ba? Di ba? Or kung halimbawa, pareho silang may trabaho, pero mas maganda ang trabaho ng asawang babae. Mas malaki yung kinikita ng babae
kaysa sa lalaki. Kaya yung lalaki, nagpapasakop ngayon sa babae. Hindi yun ang plano ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano? So, ano nangyayari dito? Pag ang tatay ay napailalim sa nanay o asawang babae, the will of God is unfulfilled. Hindi natutupad ang kalooban ng ating Panginoon. Ang nangyayari, nagkakaroon ng kaguluhan sa sambahayan. Ano? Yung nanay, nadidisempower niya yung asawang lalaki. Naagawan niya, nababawasan niya yung authority ng tatay. 'Di ba? Kaya 'di ba yung mga ganyang pagkakataon na nangyayari, yung mga anak nawawala ng galang sa tatay. 'Di ba? Ang nabubuong nasa isip nung anak, walang kwenta tong tatay ko. Hindi siya yung nagtatrabaho eh. Siya dapat yung tatrabaho pero hindi siya yung nagtatrabaho. 'Di ba? Bakit nagkaroon ng ganong klase ng pag-iisip? Kasi nakikita nila yung nanay, yung nagiging pinuno ng tahanan. When in fact, dapat yung tatay. 'Di ba? That allows access for the enemy. So nangyayari, hindi namamalayan ng mga ganong klaseng pamilya na mayroong ganong klaseng arrangement, mga kapatid, na ang kaaway na pala, si Satanas na pala, yung nagsisilbing habong sa pamilya. Diba? Hahayaan ba natin yon, mga kapatid? Nating hayaan. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Nababatid natin. All authority emanates from the Lord, never from the enemy. Never from the enemy. But if we go against the design of the Lord, imbis na ganito, naging ganito. Diba? We are allowing the enemy, hinahayaan natin ng enemy ma-penetrate ang pamilya natin. So, natin yung hahayaan. At lalong-lalong hindi pwedeng mangyari, mga anak, kids, hindi pwedeng mangyari, lalo, na yung mga anak, yung mga bata, ang masusunod. Nasa ilalim ang mga anak eh. Hindi pwedeng sila nasa ibabaw. Diba? Nakikinig ba mga bata? Maaring may mga pagkakataon na pinagbibigyan tayo ng ating mga magulang kasi mahal tayo ng ating mga magulang. Pero wala sa plano ng ating Panginoon, labag sa plano ng ating Panginoon yon, na ang magulang ang siyang susunod sa mga anak. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Meron po tayong mga tanong. Meron po ba mga katanungan na isidagdag? Di ba kaya napaka-importante kasi ito nadidiscuss din naman to sa mga conference di ba? Conference sa mga tatay, conference sa mga nanay. Kaya mga tatay, mga nanay, napaka-inam kung tayo mga kapatid ay makaka-attend sa mga ganung gawain. Amen? Sige, tanong. Okay. Kung ang tatay, lalo na kung unbeliever yung tatay. Diba? Kasi, mga kapatid, kung believer yung tatay, kung totoong believer yung tatay, hindi yun magiging mapang-abuso. Hindi niya i-exert ang authority niya sa household na lumalabag sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, paano kung halimbawa ang tatay, yun nga, unbeliever, tapos the way he exercises authority ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Diba? Tandaan natin, as long as, babalikan natin to itong point na to, saan na yun? Ito. Parang yung sa governmental authority yan. Kasi kung tutuusin, di ba, yung government leaders natin, most of them are secular. Di ba? And yung mga pinapasunod sa atin ng mga ordinances, mga nililikang ordinances, mostly secular yan. Hindi based on God's word. Pero,
Salamat sa Panginoon, marami naman consistent sa ano. Ngayon, kung titingnan natin, nakalagay dito, where laws do not violate the precepts of God, we should obey them. I believe, mga kapatid, ganun din. Kung ang ama ng tahanan, ulitin ko, ay believer in the first place, yung mga kanyang ipapairal sa tahanan, consistent sa salita ng Diyos. So walang problema. Kapag ang tatay, ang ama ng tahanan, mga kapatid, ay believer. Pero kung ang tatay ay hindi believer, doon nga, yung may pagkakataon na maaaring umabuso. Di ba? Maaring meron siyang mga ipapagawa sa anak, sa asawang babae, as long as hindi naman binaviolate yung utos ng ating Panginoon, andun pa rin, siya pa rin yung ama ng tahanan eh. Pero kung yung mga ipinapagawa niya sa atin, mga kapatid, ay wala na sa kalooban ng ating Panginoon, di ba? I don't think. So, kung halimbawa, ganito. Kasi, eto, naranasan to ng aking may bahay. Kasi hindi believer yung yung binan kong lalaki, nung lumalaki yung si Sister Jeremy. Labag ba yun sa plano ng Panginoon kung halimbawa tumatakas silang mag-iina para maka-attend ng service kasi pinagbabawalan sila? Labag ba yun? Kasi sasabihin, yung tatay dapat ang sinusunod, siya yung authority na dinelegate ng Panginoon para sa home eh. Ibig sabihin ba nun, nilalabag yung plano ng ating man? Ang tanong, yung hindi pagsisimba, hindi pag-attend ng service, consistent ba yon sa kalooban ng ating Panginoon? Hindi. Hindi, di ba? So, ibig sabihin, yung ipinapagawa ng tatay, hindi labag sa nalabag sa kalooban ng ating Panginoon, I don't think God will hold it against us if we disobey if we disobey the Father, doon sa instance na yon. Kasi yung pinapagawa naman niya, labag sa utos ng ating Ito, baka pwedeng mag-add si Pastor June. Sorry, Pastor Kasi tama, Pastor June, kung kasi may tanong, kung ang tatay, sabi hindi believer, abusado, di ba? Kailangan pa rin ba magpasakop daw? Kasi di ba yun ang plan ng ating Panginoon eh. Yung tatay yung Jesus, the husband is under the authority of our Lord Jesus Christ. The father is the husband is under the authority of our Lord Jesus Christ. The wife, the mother of the household is under the authority of the father. The children are under the authority of the parents. So kasi tanong po, Pastor, kung yung tatay ay abusado, di ba? So malamang yun, hindi yung believer, di ba? Hindi naman magiging abusado kung believer ang tatay eh. Di ba? Magiging against pa rin po ba yun? Kasi yun nga, nakikita ko isang halimbawa, Pastor, yung kina Sister Jeremy noon eh. Unbeliever yung tatay nila, tapos pinagbabawalan silang mag-attend ng service. So ang ginagawa nung biyanan kong babae, pumupuslit sila, tumatakas sila para So ibig sabihin ba nun, Pastor, labag ba yun sa sa disenyo ng ating Ibig sabihin ba nun, Pastor, ano yun, Pastor? Good morning. Sino ba mga abusado dito? Yan, sir, lang yan eh. If there is an abuse, of course, that is direct violation and in contra with the Word of God. Kasi ang Lord natin hindi abusado. Kapag kahit batas yan o prinsipyo ng tao, pag yan ay lumabag sa salita ng Panginoon, automatically, spiritually, void yon. Kahit meron ka pang religious reason. Ngayon, magulang, sinabi natin yun, yung sinasabi ni Sir kanina na mayroong line of authority. Diba? Jesus, then the husband, then the wife, and then the children. Or hindi na ganon. Tatlo lang naman yun eh. Jesus, husband, and the woman. So yun yung authority. Kung yung tatay ay abusado o yung asawa ay abusado, magpapasako pa ba yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Unang-una, may separation, kaya nga may separation ng state at church, di ba? Pag ang abuse ay ginawa ng isang lalaki sa babae, according to the law, panisable yon. Panisable, panis na eh. Oh.
ay bang punishable, ibig sabihin yun ay parurusahan. Susunod pa ba yung asawang babae? Well, kung may abuse nga, ano ba ang utos ng Panginoon sa asawang lalaki? Husband, love your wife. Yun yung love. Paano mo i-define yung love? Basahin mo yung 1 Corinthians chapter 13. Yun yung pag-ibig. So kung wala doon sa pag-ibig, yung ginagawa ng lalaki sa iyo, kung ikaw yung asawa babae, ginagawan ka ng hindi maganda, anong gagawin mo? Susunod ka pa ba? Hindi na. Violation na yung ginagawa niya sa Word of God eh. So ngayon, anong papasok? Saan papasok yun, sir? E di pumunta ka sa batas. Paano parurusahan yung pastor? Paghahain ko pa rin ba siya, pastor? Pakakainin ko pa ba rin siya pagluluto? Lasunin mo kaya. joke lang. Gina-joke lang kayo. Huwag yung gawin nyo. Baka mamaya matakot yung mga asawang lalaki dito eh. Lalasunin ako. Inutos si pastor. Hindi. Ipagsilbihan mo. Pero again, may abuse ang ginawa sa iyo. Then the law of the land will come in to punish the person. Pastor, hindi na ako biblical nun. Biblical ka pa rin. Kasi ang may violation sa'yo, yung tao eh. Inutusan kayong dalawa ng Panginoon na ganito, husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Yung submission is in accordance to the word. Not in accordance to men. Ang nag-utos Diyos, hindi naman tao eh. So ako, lalaking asawa, babaeng asawa ko, parehas kaming inutusan mag-submit o ang foundation namin ay yung word ni Lord. Yung utos sa akin, mahalin ang asawa ko dahil kay Lord. Yung utos sa asawa ko na magpasakop sa akin, galing din kay Lord. So ang nag-govern sa amin si Lord. Ngayon, ginawan ko siya ng di maganda, pinansimbag ko, halimbawa. may tanong ka kanina kung may abusadong Christian. Meron. Yung palibre ng palibre. Abusado yun, di ba? Hindi, joke lang. Ngayon, pinansimbag ko asawa ko. So, anong binayolate ko? Yung word ni Lord. O sa utusan ko sa asawa ko, huwag kang magreklamo. Kung anong gusto ko, sundin mo. Sabi ni Lord yan. Hindi ganon. Hindi ganon ang interpretation ng word of God. Kaya, huwag kayong pakakasiguro kahit Kristiyano kayo at ang asawa nyo, o abusuhin ninyo, o sabihin nyo, wala ka na sa katuruan ng relihiyon ninyo, hindi ka na nagpapasakop sa akin. Sampulan mo. Dalhin nyo sa akin. Sampulan natin. Ikulong natin. Doon niya sabihin sa kulungan, sa harapan mo. Totoo yan. Kaya, men, be careful. The law of the land protects the woman. Kahit bata, yan. Huwag niyong abusuhin yan. Huwag niyong pitik-pitikin yan. Hindi katulad nung unang panahon, binabato ng eraser ng teacher. May mahabang patpat. Pinupukpok ako dati sa layo ko, pero naaabot ako ng teacher eh. Ngayon, hindi na pwede yan. May law of the land. Kaya again, your interpretation with the Word of God should always in accordance to the entirety of the will of the Lord. Hindi dapat sumusuway. Paano ko patatagulogin yan? Yung inyong pag-iinterpreta ng salita ng Panginoon, dapat sumasang-ayon sa kabuuan ng kalooban ng Diyos. Walang nagko-contradict. Walang nagko-contradict. Yun ang tamang interpretation sa Word of God. Thank you very much po, Pastor June. Palakpan pa natin ating Panginoon. So at this point, inanyahan ko po ang lahat na tayo po ay tatayo. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, bago po natin ibigay ang ating mga Sunday School offerings, hallelujah, at sa pagtatapos po ng ating Sunday School, tayo po mga kapatid ay manalangin. Praise God. Thank you, Jesus. Dear Lord Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami ay makatanggap ng kaunawaan na nagmumula sa iyong biyaya at habag. Lord God, all authority emanates from you. Kaya nawa, Panginoon, hallelujah, kami ay matutong magpasakop sa iyong kalooban, una sa lahat. At gayon din, Panginoon, kung kami ay mabigyan ng pagkakataon na mag-exercise ng authority
over others, especially the members of our household. Nawa, Panginoon, ikaw siyang manguna sa amin. Hallelujah. At patuloy mo kaming gabayan, Lord God. Hallelujah. Para ang pag-exercise namin ng authority ay naaayon sa iyong kalooban. Lord Jesus, hallelujah, pagpalain mo po ang bawat isa na nagbukas ng mga puso, isipan, hallelujah, upang tanggapin ang aral na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Gayun din, Panginoon, Lord God, pagpalain mo at ibalik ang mga pagpapala, Lord Jesus, sa mga kapatid na nagbibigay ng masaya sa kanilang mga puso para po sa gawain ng Sunday School Department. Lord Jesus, hallelujah, gamitin mo po ang mga kaloob na ito sa lalo'y kaayos at ikatatatag ng gawain ng Sunday School Department. At gayon din, Panginoon, ihanda mo po kami sa aming paglilingkod na gagawin para sa iyo lamang, Panginoon, sa umagang ito. Lord Jesus, we give you back all the glory, honor, Lord God, hallelujah. You alone deserve the glory. And Lord Jesus, hallelujah, may we continue to give you, to worship you, Lord God, to serve you with everything that we have. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's give our offerings. And we'll have a short break after which we'll proceed to our divine worship service. God bless.